Yo, what's up? What's up mga kadwit? Ayan, welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Is mapagpalang araw po sa inyong lahat. At dito naman tayo sa ating NMAX ngayon. So, 3 years, magpo 4 years na to sa February. So, ngayon ay October. So, kulang-kulang lagpas na ng 3.5 years tong ating NMAX. So, ang napapansin ko sa kanya ngayon ay bumababa na yung kanyang voltage. Yun, medyo may diferensya na yung battery natin, kaya kailangan na nating magpalit dahil hindi pwedeng bumagsak ang reading ng ating battery. So ito yung ating dashboard. So, kailangan pag ini-start kasi yan ay hindi siya dapat babagsak. Ayan o, nabagsak siya mga kaduit. Pansinin nyo, dapat yung reading na 12, ayan, 12.4 yan, di ba? Dapat yan na hindi babagsak ng mas mababa pa sa 12. Ayan o, ibig sabihin may problema na yung ating battery, kaya papalitan na natin. Kasi yung nagbi-blink na yung ating dash kapag ini-start siya. Tapos nagpo-40 na ulit siya kapag umandar na. So hindi safe yung mga ganyan, masisira ang ating ECU kapag ganyan. Kaya dapat once na nakaramdam kayo ng ganyang sinyales ay kailangan nyo na magpalit. Although may start pa naman siya at nagkakarga, yun nga lang, bumabagsak na siya every time na nag-start tayo. So dapat pag i-start natin 12 pa rin siya, either 12.2, 12.0, mababa na nga yung 12.0 eh. Basta hindi bababa na ang 12. So yun yung palatandaan na healthy pa yung battery natin. Pero once na bumagsak siya ng 12, 11, 10, 9, once na nag-start tayo ay talagang may problema na yung battery nyo. Palitan nyo na yun, lalo na sa mga FI. Okay lang yun sa mga decarb, walang problema yun kasi hindi naman apektado yung inyong kumbaga wala naman kayong ECU. So sa may mga ECU ay hindi yun pwede. Kaya dito sa atin, ito na inobserbahan natin, almost 1 week tayo nag-observe. So mayroon time na bumababa, may time na hindi, pero yun nga, ating nagdesisyon na tayo na bumili ng bago. So ito yung binili nating bagong battery. Yan. YT-7S. Yan yung ating pamalit dito sa ating battery sa ating NMAX. So patayin naman natin at magpapalit tayo ng bagong battery. Bubuksan na natin yung ating cover. Buksan nyo lang to sa may mga NMAX dito. Lahat ng mga lahat ng FI, so yun talaga requirement. Kailangan kapag bumagsak na ang battery nyo, ang reading o ang charging, ang volts ay kailangan nyo na magpalit para hindi maapektuhan ng inyong, huwag nyo na hintayin malubot para hindi maapektuhan ng inyong ECU. So ako magpapalit na ako. Yan. So ensure nyo lang na nakapatay yung dashboard o yung ilaw, yung susi. Yan. Para hindi mag-check engine.
Hindi nyo nga tulog dyan. Ang gusto ko nasa lapag. Ay, nag-isay. Yan, tulog ulit. Tubig yun. So, nilinisan na rin natin mga kabait. Nagkatubig siya dito. Napaabad yung ano natin, oh, sakit ng ano. Napuno ng tubig to. So, nilinisan natin yan. So, ito na yung battery natin. Madali lang yan. Madali lang yan. Baba. Karga. Mana-mana buhat. So, yan. Pareho lang yan. So, ito, YTZ 6B. Yan yung iwasan natin. YTZ 6B. So, ito namang ipapalit natin ay YTZ 7S. Magkaiba sila ng code pero pareho lang naman yan. Code lang pagkakaiba nila. Oh, yan. Okay, so salpak na natin. Nakatuwit, naikabit natin yung battery natin. Ayan na. Okay na. So, kapag ganito ay nagre-reset ang kanyang oras. Ayan, katulad niya, no, alauna na siya. Battery oil. Ayan, odo. Ilagay nyo lang sa odo. Tapos, hold nyo lang na matagal. Ayan, oh. Ayan na, nag-blink na yung 1, di ba? Pindot-pindutin nyo lang yung selection. Ang oras natin ay 5:30. So, ayan. Tapos, pindot ng matagal. Ayan. Next ulit, select nyo ulit yan. Gawin natin 5:35. Okay, 5:35. Yan. So, yun na yung ating oras. Okay. So, ang odo natin ay 35,000. So, ang ating battery ay 12.6. So, tingnan natin kung magbabago siya kapag in-start. Ayan, tingnan natin ha. Oh, pansinin nyo, wala siyang bago. Hindi siya nagbabago, di ba? Hindi gumagalaw yung 12.6 once na nag-start kapag maganda or healthy pa ang inyong battery. Ulit. Yan yung kahalagahan ng healthy ang battery, lalo na sa mga FI na motor. Yan, walang kagalaw-galaw. So, okay na mga kadoy, nakapagpalit na tayo ng bagong battery. So, yun ulit. Paalaala sa mga naka-FI na mga motor, hindi lang sa NMAX, lahat ng FI na kailangan i-monitor nyo. Once na nagbiblink ang dashboard nyo, kung wala kayong voltmeter, ay ibig sabihin bumabagsak na ang
karga ng inyong battery. So kailangan nyo na magpalit. So nakaka-apekto kasi yun sa ating ECU kapag under charge na o mababa na ang voltage ng ating battery. So yun lang. Thank you very much. God bless po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Palit na tayo ng bagong battery. Natin isarado, takpan ulit yung ating battery, ensure natin na malinis lahat. Ayan, malinis mga cover natin para isang anuhan lang ba, isang gawaan na lang. Ayan. See? So, tornilyohan na lang natin yan.